Sa mga balitang mayroong pag-asa, Northern Luzon Philippine Union Mission idinaos ang Christian Home and Marriage Week. Prayer Conference inilunsad ng Central Luzon Conference sa Manila Adventist College. Training at workshop para sa Vacation Bible Experience. Ngayong taon, dinaluhan ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission. Couples Banquet at Affirmation of Love lalong nagpatibay sa relasyon ng mga mag-asawa sa Bugtong, Lipa City. Tri-District Media Seminar pinangunahan ng South Central Luzon Conference sa Lumban, Laguna. Spiritual Retreat, pinagtibay ang pananampalataya ng mga literature evangelists sa Central Luzon Provinces Mission. Isinagawang Church Officers Institute sa Palawan, pinagtibay ang pamumuno at pinalakas ang pagtatalaga sa Diyos ng mga manggagawa. Lahat ng yan, ihahatid mula dito sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon. Sa layuning pagtibayin ang pundasyon ng pamilyang Kristiyano, matagumpay na isinagawa ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang Christian Home and Marriage Week. Ang nasabing programa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng matibay na relasyon sa tahanan, pagpapalalim ng pagmamahala ng mag-asawa at pagsasama ng buong pamilya sa pananampalataya. Nagtapos ito sa isang banquet na dinaluhan naman ng mga manggagawa ng NLPUM at ng kanilang pamilya. Alamin ito sa balitang May Pag-asa ni Erica Sariola. Upang higit pang mapatatag ang ugnayan sa loob ng tahanan, isinagawa ang Christian Home and Marriage Week Seminar na may temang Hope for the Family. Layunin nitong paglingkuran ang mga pamilya ng mga manggagawa sa Northern Luzon Philippine Union Mission sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang interpersonal relationships upang ang kanilang tahanan ay maging isang instrumento sa paggabay sa pamilya patungo sa ating Diyos. Sa loob ng 2 linggo, nagkaroon ng serya ng mga seminar tuwing umaga at hapon kung saan tinalakay ang kahalagahan ng isang God-centered family. Ang mga talakayan ay tumuon sa pagbuo ng malulusog na pamilyang Kristiyano na magiging isang makapangyarihang testimonya sa iba. Sa pagtatapos ng Christian Home and Marriage Week, ginanap ang isang makabuluhang banquet na nagsilbing okasyon para sa pagpapalakas ng samahan ng mag-asawa. Isinagawa din dito ang exchange of vows o pagpapalitan ng mga pangako ng pagmamahal at katapatan sa isa't isa ng mag-asawa. Tunay ngang ang isang pamilyang nakasentro sa Diyos ay isang matibay na haligi ng simbahan at ng lipunan. NLPUM, Hope for the Family! Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Erica Corinne Sariola para sa Hope Today HCNP News. Sa pagsulong ng mas malalim na buhay panalangin, matagumpay na isinagawa ng Central Luzon Conference ang Prayer Conference. Sa magitan nito, lalong napagtibay ang pananampalataya ng mga dumalo bilang paghahanda sa mas matatag na paglilingkod sa Panginoon para sa Harvest 2025. Nagbabalita si John Adrian Ladan. Engaging every member of every church in every nation to make disciples using Christ method, iyan ang naging tema sa isinagawang Harvest 2025 prayer conference dito sa Manila Adventist College, Pasay City. Ang mas na-realize namin na ang goal pala ng Panginoon ay lahat ng tao. Dapat pala ay ganoon din kami, maging mapagmahal din po kami. Hindi na namin siya iniisip as a pressure, kusang loob na kami na gusto namin na ma-reach ang mas maraming mga dahil po sa programa na ito. Kaya talagang blessing po sa atin itong Harvest 2025. Ang makabuluhang pagtitipong ito ay inisyatibo ng Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM upang patatagin ang espiritual na pundasyon ng mga kalahok sa kanilang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sa Northern Luzon Philippine Union Mission dahil nagpanukala sila ng prayer conference dito sa
Central Luzon Conference Territory. Malaki ang may tutulong nito sa amin kasi sinet ang aming mind na kami dito sa Central Luzon Conference ay sama-sama kaming gagawa sa gawain ng ating Panginoon. So dito, hindi lamang mga lectures, hindi lamang mga strategies, kundi yung mga goal ng mga kapatiran, mga churches, mga ministro natin, teacher, LEs, isinama namin dito sa panalangin. Nagsilbing mga pangunahing tagapagsalita ang iba't ibang department directors ng NLPUM kung saan binigyan diin nila kung paano kikilos at maglilingkod ang bawat departamento upang matugunan ang mga pangailangan ng Harvest 2025. Isang espesyal na mensahe naman ang ibinahagi ni Pastor Marvin Diaz sa Divine Hour na pinamagatang Irresistible Invitation. Sa kanyang mensahe, ipinakita niya ang 4 na mahalagang aspeto na pagiging mga manggagawa ng Diyos at kung paano ito maisabuhay sa misyon ng simbahan. Ang prayer conference na ito ay ihahanda ang buong church para sa Harvest 2025. At ang role ng NDR dito para makagawa ng disipulo sa evangelism at sa church planting. At ito yung magbibigay ng pangkabuuan ng prayer conference na ito para sa ganon ay mahihanda lahat ang mga kapatid para sa TMI doon sa Harvest 2025. Ang prayer conference na ito ay inasahang magiging malaking tulong para sa mga miyembro ng Central Luzon Conference bilang paghahanda at pagsisikap nilang maging mas epektibo sa paglilingkod sa Panginoon sa darating ng Harvest 2025. Pagkatapos nitong prayer conference na ito, ang ating mga kapatid sa buong CLC from Area 1 to 5 ay ready na lumabas at i-execute na ang kanilang mga action plan, mga strategic planning nila into action. Yung elders, mag-i-start na sila. Yung mga pastors, mag-i-start na sila. Teachers, colporteurs, as per schedule, with the full energy. Na-recharge na sila, hindi lang na-recharge, sila pa ay na-empower na nakita nila talaga kung ano nga ba talaga ang Harvest 2025. Patuloy ang pagsisikap ng simbahan ng pagkaisahin ang lahat ng pananalangin at pagsusumikap para sa gawain ng Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, John Adrian Ladan para sa Hope Today, HCNP News. Isinagawa ang training at workshop para sa Vacation Bible Experience 2025 na dinaluhan ng mga direktor, leader at volunteers mula sa Northern at Southern Luzon Philippine Union Mission. Layunin nitong ihanda sila sa mas epektibong pagtuturo ng Biblia sa mga bata at gawing mas makabuluhan ang VBX sa taong ito. Ang kaganapan ihahatid ni Myra Jim Tanyedo. Nagkaisa ang Children's Ministries Department ng Northern Luzon at Southern Luzon Philippine Union Mission sa isang makabuluhang pagsasanay at workshop bilang paghahanda sa Harvest 2025. Isinagawa ito mula February 28 hanggang March 1 sa North Philippine Union Conference, Pasay City. Sa pagsasanay na ito, nagkaroon ng mga lecture upang mas maunawaan ng mga leader ang Generation Alpha at ang epektibong strategiya upang mas mailapit ang mga batang ito sa Panginoon. This training is instrumental in equipping our CHM leaders in shaping our next generation, which is the Generation Alpha for evangelism. Our Generation Alpha is a generation of hope and their potential in participating and partaking in the gospel ministry. Let us understand that our Generation Alpha can be in our Father's business also, just like Jesus at 12 years old. Sa pamamagitan ng mas malalim na kaalaman ukol sa bagong henerasyon, natutunan nila ang tamang pamamaraan upang hikayatin ang mga bata na lumago sa pananampalataya. Trainings like this is very helpful to us, leaders of the Children's Department. The topics that were discussed was timely relevant
especially it is regarding to the Generation Alpha. And once again, this training reminded us of our mission and vision, why we are in this department, what is our work, and of course that our work is to unite and nurture our children for evangelism, for Harvest 2025. And of course, we will go back to our respective missions, fully equipped and prepared for BBS 2025. And for this year, we have our team, Thunder Island. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang VBX o Vacation Bible School Experience Interactive Showcase, kung saan ipinakita ang iba't ibang paraan upang gawing mas dynamic at interaktibo ang mga aktibidad para sa mga bata. Mula sa storytelling techniques hanggang creative learning methods, mas lumawak ang pangunawa ng mga leaders sa epektibong pagtuturo at pagpapalapit ng mga bata kay Kristo. We are here because we empower them para ma-empower din nila ang mga bata sa kanilang mga lokal na churches. Kaya dito sa ating ginagawa, mayroon silang training and workshop na kung saan not only focus on the Vacation Bible School, kundi in-empower din natin sila paano mag-engage with the children of today's generation. Paano sila mag-pray, paano sila mag-speak before the people, na talagang yung kailangan nilang gawin sa local church to train children ay tinitrain namin or wino-workshop namin dito para at least kahit papaano may alam sila engaging children in the local field to have this opportunity na ang mga bata ay ma-inline din, madala din natin into the Harvest 2025. Sa nasabing pagsasanay, ipinakilala rin ng Children's Registry na magsisilbing mahalagang sistema sa pag-aayos ng mga impormasyon sa mga bata. Ang programang ito ay isang patunay na ang ministeryo ay isang mahalagang bahagi ng pangkalatang misyon ng Iglesia. Habang papalapit ang Harvest 2025, ang bawat Children's Ministries leader ay handa ng gamitin ang media, interactive learning at spiritual na paggabay upang ihanda ang susunod na henerasyon. Kailangan talaga ng church natin na yung mga leaders natin ma-equip sila when it comes to mga resources para naman mga children natin ay ma-upgrade din yung mga kaalaman nila, especially sa spiritual aspects. So, Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Mayra Juntaniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Lalong naging matamis at matibay ang samahan ng mga Adventistang mag-asawa sa Batangas sa kanilang pagdalo sa Affirmation of Love program. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng Family at Women's Ministry Department sa layuning panatilihing buo at masaya ang bawat Adventistang sambahayan. Si Teresa May Faina para sa Balitang May Pag-asa. Bilang pakikiisa sa Christian Home and Marriage Week na ipinagdiriwang ng mga mananampalatayang Adventista sa buong mundo, ginanap ang Batangas-wide Couples Banquet at Affirmation of Love dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City na naglalayong gunitain ang taon ng pag-ibig at pagtatalaga ng mga mag-asawa. Sa layunin ng Adventist Family Ministry at Women's Ministry na pagsiglihin at patibayin ang pagsasamahan ng pamilya, idinaos ang isang pagdiriwang para sa mga mag-aasawa. Naging bahagi ng pagdiriwang ang pagkakaroon ng isang seremonya para sa mga magkakapareha na nais pagtibayin ang kanilang pag-iibigan sa ilang taong pagsasama bilang magkabiyak. Nagkaroon ng prosesyonal, homily at mga makalangit na awitan at pananalangin kasama ng pagtatalaga ng mga couples sa kanilang matamis na pagsasama. Kilalanin ng Panginoon bilang may akda ng pag-aasawa, alamin ang kanyang kalooban sa ugnayan ng mag-asawa upang ito'y maging pagpapala sa babae at sa lalaki na kapwa niya na lang sa layunin na sila'y makapagbigay ng kaluwalhatian sa lumalang. Ang layunin ng Panginoon ay gawing pagpapala, talagang blessing ang pag-aasawa. At para ito'y maging blessing, kapag binasa natin ang heavenly principles, yung talagang makalangit na simulain, ay walang iba kundi ang wagas na pag-ibig na tanging galing lamang sa Ama
at ang paggalang sa isa't isa. At sa pagkatipan, higit kaysa kontrata. Ito po ay sagrado o banal na hindi dapat gawing pangkaraniwan. At ang sabi ng talata sa Psalms 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng bahay, ang lahat ng manggagawa at ang lahat ng gagawin nito ay walang kabuluhan. So ang pagsasama ng mga mag-asawa, ang isa sa mga layunin nito ay ang mag-asawa ay magkaroon ng commitment sa isa't isa. At ang isang susi kung paano ito maisasagawa ay sa pamamagitan ng ating matibay na pananampalataya at maging sentro ang ating Panginoon sa atin po mga tahanan. Pray together as a couple, manalangin tayo magkasama, tayo po ay magbasa ng Biblia na magkasama. Sa ganung paraan, mapapatibay natin ang ating relasyon. Matapos ang renewal of vows, nagkaroon naman ng couples banquet upang magbigay kasiyahan sa mga nagsidalo. Ito ay tinintahan ng mga awitan, mga palaro, pampasiglang mga activities at mga patotoo mula sa mga nakisangkot na mga couples. Ang affirmation of love ay isang tanda o selebrasyon upang ang mag-asawa ay muli sariwain ang buhay may asawa upang ito'y lalo pang higit nilang papagtibayin kasama ang Panginoon. Po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron pong ganitong okasyon na ito po ay Batangas area Women's and Family Ministry na magkakaroon po ng affirmation of love. At nakikita ko po na magiging masaya at magkakaroon uli na panibagong sigla ang pagsasama po ng mag-asawa. Lalo tigit po sa amin, kami po ay magta-34 na taong kasal at na amin pong mararanasan muli ang papanibagong sigla ng pagsasama. Naging matagumpay ang buong maghapon at nagbigay ito ng kagalakan at panibagong sigla sa mga mag-aasawang mananampalataya. Nawa, ang mga ganitong aktibidad ay maging pagpapala sa mga mag-asawa at pamilya para sa makalangit na kasal at pamumuhay ng kanilang mga pamilya na nakasentro sa pinakadakilang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 1 Corinthians 13:13. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Teresa Mayfay na nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Pinangunahan ng South Central Luzon Conference Communication Department ang isang Tri-District Media Production Seminar and Workshop para sa mga volunteers sa Lumban, Laguna. Ang nasabing pagsasanay ay nagdulot ng mahalagang kapakinabangan sa media ministry ng mga delegadong nagsidalo. Alamin ang kaganapan si John Miguel Flora para sa report. Mahigit 30 mga kabataan at communication leaders mula sa iba't ibang iglesia ng Central Laguna, Eastern Laguna 1 at Eastern Laguna 2 District ang nagtipon-tipon upang makibahagi sa media training and workshop dito sa Lumban Adventist Church. Sa patuloy na pag-usbong ng social media at online platforms, layunin ng pagsasanay na bigyan ng tamang kaalaman ang mga dumalo upang mas epektibong palakasin ang paggamit ng media sa pagpapalaganap ng ebanghelyo bilang bahagi ng Harvest 2025 initiative. Well, ito pong media na atin po naging programa po ay very interesting po siya and eye-catching po para po sa amin po mga kabataan. And as you know po na ang social media po ay worldwide na po na ang dami po natin dito pong natututunan. Minsan po positive and negative. And pag po ang isa pong kabataan ay nagiging negative po, depressed, anxiety, stress, alam naman po natin na hindi po sila unang lalapit sa ating pong family, friends, pupunta po sila sa social medias po. And kung nakikita po yung mga ganito pong natutunan po namin ngayon is it could really impact them po na makapagbukas ng Bible and makapag-aral po tungkol po kay Jesus and mas
patibay po ang kanila pong hope. Bahagi ng training ang mga topikong may patungkol sa digital evangelism, paggawa ng balita, videography, photography, at epektibong storytelling. Natutuwa po ako sa naging experience ko ngayong media training at nakasama po ako dito. And marami po ako natutunan tulad po ng pagsusulat po ng script na tinuro po sa atin ni Pastor and kung paano po mag-edit. Tapos po, magagamit ko po ito sa mga activity namin sa church and ma-i-apply ko po ito para matulungan din po yung mga ibang youth po. Binigyang diin ng mga tagapagsalita ang kapangyarihan ng media sa pagtatapos ng gawain at hinimok ang lahat na gamitin ang teknolohiya upang magbigay inspirasyon at akayin ang mas maraming mga tao kay Kristo. Kailangan ng support ng atin pong Harvest 2025 mula sa media sa pamagitan po ng mga content. Kaya inline din po sa strategy ng SLPUN, merong 3 C, no? Una, credibility, content, at competence. So pinagsama natin sa ating training na to yung content at saka competence, no? Ating hinahasa yung ating mga kabataan para sila ay lalong maging mahusay sa anumang field na kanila pong pinaglilingkuran. And at the same time, makaproduce tayo ng mga content na mag-aanyaya sa mga tao na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Lumban, Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Literature evangelist sa Central Luzon Province's mission pinagpala sa isinagawang spiritual retreat sa Nueva Ecija. Ang aktibidad na ito ay nagpatibay sa pananampalataya ng mga nagsidalo. Tunghayan ito sa balitang may pag-asa ni Alpha Chris Alteros. Upang lalo pang mapagtibay ang pananampalataya at sigla ng mga literature evangelist, isang makabuluhang spiritual retreat ang isinagawa ng Central Luzon Province's Mission sa Sinipit Adventist Church, Cabiao, Nueva Ecija. Ang layunin ng pagtitipon ay hindi lamang upang pasiglahin ang espiritual na buhay ng mga LE, kundi upang patuloy na panatilihin ang alab ng kanilang paglilingkod at turuan sila kung paano makapag-anyaya ng mas marami pang mga manggagawa sa larangan ng publishing ministry. Naranasan ng mga dumalo ang iba't ibang aktibidad tulad ng lecture, pagbabahagi ng mga patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa ministeryo ng canvassing. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang mensahe ng mga panauhing tagapagsalita, sina Pastor Abraham Del Rosario, Publishing Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission, at Loida Omega, LMS Registrar ng NLPUM. Sa kanilang mga mensahe, binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging masigasig at matatag sa gawain ng canvassing at kung paano itong isang epektibong paraan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pinangunahan ni Josephine Soriano, CLPM Publishing Director, ang programa at tiniyak niyang ang bawat dumalo ay mapapalakas hindi lamang sa kaalaman kundi lalo na sa espiritual na aspeto ng kanilang paglilingkod. Sa pagtatapos ng retreat, mas lumalim ang dedikasyon ng mga literature evangelist at APMLs sa kanilang misyon. Buong sigla nilang tinanggap ang hamon na ipagpatuloy ang kanilang gawain at hikayatin ang iba pa upang maging bahagi ng ministeryong ito. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isinagawa ang Church Officers Institute sa Palawan upang pagtibayin ang pamumuno ng mga opisyal ng simbahan at palakasin ang kanilang pagtatalaga sa Diyos. Ang programa ay nagbigay ng inspirasyon at gabay para sa mas epektibong paglilingkod sa kanilang mga simbahan. Ang kabuoang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Kia Faye Guevara. Isang matagumpay na pagtitipon ang isinagawa sa Faith Adventist Academy, Taytay, kung saan daan-daang opisyal ng simbahan ang dumalo sa Church Officers Institute. Ang programa ay pinangunahan ng mga direktor ng misyon
bilang mga pangunahing tagapagsalita na nagbigay ng makahalagang aral tungkol sa biblikal na pamumuno, evangelism at pagpapalago ng simbahan. Ang araw po na ito ay isang napakahalagang araw para po sa lahat ng mga kapatid dito po sa Gawing Norte ng Palawan. At amin pong pinasasalamatan na minsan pa ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na ito ay matipon upang malaman at upang maisakatuparan ang gawaing ito ng Harvest 2025. Ako po ay naniniwala na ang Panginoon ang siyang patuloy na magpapala sa kanila at patuloy silang ma-motivate na gumawa sa gawain ng Panginoon, especially sa ating gawain ng Harvest 2025. Ayon sa mga tagapagsalita, malaki ang papel ng mga opisyal sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, kaya't mahalagang maging matatag sila sa kanilang pananampalataya at misyon. Isa rin sa mga tampok na bahagi ng pagtitipon ay ang formal na promosyon ng Harvest 2025, isang malawakang kampanya ng evangelism na gaganapin sa kasalukuyang taon. Bilang pagtatapos ng araw, isang commitment service ang isinagawa, kung saan mataimtim na nanalangin at nangako ng kanilang buong pusong paglilingkod ang mga opisyal para sa misyon ng simbahan at Harvest 2025. Yung Harvest 2025 ay pressure, pero to fulfill the Great Commission, kailangan po natin makapag-participate lahat sa gawain para sa Panginoon. Ayon sa mga dumalo, ang Church Officers Institute ay naging isang makapangyarihang paalala ng kanilang pananagutan sa ministeryo at isang inspirasyon upang maging mas masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Na-encourage ako na mag-attend ng mga ganitong program. Kasi iba-ibang mga pastors, na-encourage din po yung mga officers na magampanan yung mga tungkulin. Mula rito sa Taytay, Palawan, Kia Faye Guevara, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today, HENP News. Sa AWR 89.1 FM, tunay na may good vibes, airwaves of love, from dusk till dawn, our love for you is strong. Sa good news at music we will go. Sa AWR 89.1 FM, pag-ibig at pag-asa ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So don't change the dial, don't hesitate. AWR, it's all so great. With every hymn, with every word, we're here to lift you up every single time. Sa AWR 89.1 FM, programang Health and Family ang hatid namin. Tune in, and hear the joyful sound. Sa AWR, love and faith abound. So spread the word, let everyone know. Sa AWR FM, blessings flow. Mula gabi't umaga, kasama mo kami. Sa AWR 89.1 FM. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ng mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR sa Wave 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila.
Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong isama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na HCNP News sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, ako si Pastor Bong Fidakan at ito ang Hope Today HCNP News.